For this lecture, magsasolve tayo ng sample problem and most efficient cross-section. So, under to sa topic na open channel flows hydraulics. Basahin lang natin yung sample problem natin. As may circular open channel is to be designed to carry a flow rate of 1.2 cubic meter per second at a slope of 0.006. Find the most efficient section if N or the Manning's roughness coefficient is 0.011. Ito yung figure natin, pero yung goal natin dito is to determine lang the diameter, no? Kasi kahit na semicircle yung pinapahanap sa atin or whole circle, ganun din naman yung pag-measure ng cross-section ng isang circular na section or semicircular na section, no? Per diameter pa rin yung reference natin. Okay, so ito yung mga given values. We have the Q or the flow rate 1.2 cubic meter per second, tapos yung Manning's roughness coefficient, tapos S equals 0.006. Again, yung pinapahanap sa atin dito is yung most efficient section, pero diameter lang yung kailangan natin na dimension. Yun yung kagandahan kapag circular or semi-circular yung pinapahanap sa atin kasi isang dimension lang yung kailangan natin, diameter lang. Compare dun sa ibang cross-sections like rectangle for example, kailangan mo ng base tapos yung depth ng cross-section niya. And then since meron tayong Manning's roughness coefficient dito, of course hint na yan na yung gagamitin natin na equation is merong Manning's na equation, no? So for velocity, ito yung equation natin, 1 over n, r 2/3, s 1/2, where yung r natin is yung hydraulic radius. That's the ratio ng wetted na area natin saka wetted na perimeter, of course. And then yung equation natin for flow rate, that's cross-section times velocity. Pero in this case, hindi natin alam si area, so hindi rin natin makukuha si velocity, no? Using this one. So kailangan natin i-combine yung dalawang equations na to, no? Kasi meron tayong missing na parameter dito sa area. Yun nga yung diameter natin, okay? So pag masamahin natin yung dalawang equations na yan, we have Q equals AV or yung V natin is this one, no? Ito. So ilalagay na natin dyan. Yung R natin is ginawa na nating A over P raised to the power of 2/3 tapos S to the 1/2. Tapos yun, A times A, so meron tayong raised to the power of 1 dyan, tapos meron tayong 2/3, so magiging 5/3 na yan, no? Kasi magiging 3 over 3 yan, no? So A, we have 3 over 3, tapos meron ka pang isang A na 2/3. So pag sama-samahin na natin, so that's 3 plus 2, that's 5 over 3, kaya siya magiging 5 over 3 yung exponent niya, no? So 1 over n, A 5/3, tapos P 2/3, tapos yun S to the 1/2. Lipat natin sa kabila yung N tsaka yung S para ito yung mga given kasi na mga values. Meron tayong Q na 1.2, 0.011, tapos 0.006. Ito naman yung meron tayong unknown na dimension which is yung diameter. Simplifying this equation, magiging ganito na, no? Sinubstitute na natin yung mga given na values for Q, N, and S. Tapos yun, sinimplify natin yung equation for area. So ito yung area ng circle pero 1/2 lang yung gagamitin natin kasi semicircular. Ito naman yung circumference or perimeter ng whole circle pero 1/2 lang din yung gagamitin natin kasi semicircular lang naman yung gagamitin natin na cross-section. So i-confirm lang natin sa calculator yung value ng 0.17. That's 1.2 times 0.011 divided by square root of 0.006. That's equivalent to 0.017. Tapos yun, simplified na natin yung 1/2 times pi over 4, magiging pi over 8 na siya. Tapos yun, 1/2 pi d 2/3. So, pwede na natin yung gamitin yung shift solve natin sa calculator para hindi na tayo mahirapan dito sa algebra, no? So, dito sa calculator, gawin na natin to, no? 0.17, shift equals fraction. Fraction ulit sa taas. That's shift pi alpha x squared divided by 8. Tapos, parentheses, dagdagan natin. Raised to the power of 5 divided by 3. Sa baba naman, we have fraction din ulit, no? So, we have pi, tapos alpha x, tapos sa baba, we have 2. Tapos, daragyan din natin siya ng parentheses, tapos raised to the power of 2 divided by 3. Shift solve, that's 1.03 yung diameter natin or yung value ng x. Ito na ngayon yun, no? D equals 1.033. So, ganun lang, no? Madali lang yung pagkuha ng diameter, no? Kasi, yun nga, hindi na tayo nag-simplify pa tayo further ng algebra, no? So, magpapasalamat tayo sa mga powerful natin na calculators ngayon na available, no? Kahit up lang siya ng phone. So, I think ito na yun, no? Para sa sample problem na to, no? Madali lang. I-apply mo lang yung equation ng Manning's, tapos yung equation ng flow rate na Q equals AV, tapos pag-combine lang. So, kailangan mo ng 2 equations para ma-solve yung isang unknown. So, that's it, no? Thank you again for watching and see you sa mga next sample problem natin.